nilinisin ko yung carburetor ng generator namin. Kasi ang pangit ng tunog niya, garagal, parang naghihingalaw. Nung una hindi ko alam kung paano gawin to. Kasi nauna naging problema naman ito, nag-leak. So wala pa akong idea nun. Dinala ko to dun sa shop. Sabi hindi na raw makukuha sa linis yan o ganun nga. Kailangan to palitan na ng bago. Ang available ng 1,000 ang isa, napabili tuloy ako. Ganito yung tunog niya pag pinandar siya. Ayan. Umaandar siya kaso garalgal siya yung naging kahit wala pang load, ang pangit na tunog niya. Ayan, ganito yung andar niya. Kung may generator kayo na kagaya nito, ito Nito 3800 watts to. Kung mga problema lang ay leak o ganyan sa carburetor o pangit, subukan yung linisin yung carburetor pag papaandarin nyo. Dati nung dinala ko nga to dun sa shop, bumili ako nung 1,000 ang isa, napilitan akong bilhin siya. Tapos yung pag-uwi ko ng bahay, chinek ko sa Shopee, meron palang mabibili ka ng 400 to 500 pesos, ganun lang ang presyo. Tapos papakabit mo pa dun sa niya, sa mechanic niya, babayaran mo siya ng 200. So ang nagastos ko noon 1,200, halos triple. Madali lang palang palitan. Ito, pagkatanggal nung filter, ayan, saka palang mahuhugot tong carburetor. Ayan, tatanggalin natin yung connection nung sa gas niya, yung pinaka hose na to. Ayan, tapos nito may tatanggalin pa tayong dalawang dito, yung naka-connect, yung nag-aano sa gas. Ayan, yung dalawang string na yan, kailangan tanggalin yan para tuloy yung mahugot talaga tong carburetor na to. Isang makapal siya, saka yung manipis lang siya. Ayan, pagkatanggal yan, ayan, mahuhugot na siya. May gas na may stock dito, kaya ayan, isasali ko na lang ulit dito sa sa tangke ng generator. Tapos niya linisin na. Ito na yung carburetor, ayan, bubuksan lang yung ilalim niya. Ito dito yung saan yung nag-i-stock yung gas. Ayan, tanggalin lang yan. Pagkahugot niya na yan, tapos tatanggalin yung ayan, yung float. Yan yung nagko-control dun sa loob sa pagpasok ng gas. Naharangan nung may pinaka-pin yan na humaharang doon. Kasi ito tatanggalin to para malinis din siya. Yan yung may supply din ng gas diyan. Ito yung sa loob na yan. Yan yung dumadaan yung gas papasok dun sa pinakaloob. Kaya kailangan tanggalin lahat yan para malinis na maigi. Tapos meron akong dito yung pansundot. Ayan, susundutin ko lang para siguradong kung may mga bara-bara siya, matanggal siya. Yung manipis na string lang, yan lang ginagamit ko. Tapos nito ibababad ko yan dun sa sa may sabon. Ayan, tapos lilinisin ko lang siya. Pagkatapos nito patutuyuin ko lang yan, tapos i-assemble na ulit, ibabalik na ulit sa dati para pwede na ulit isalpak. Ito okay na siya, pinatuyo ko na lang. Tapos yan sprayan ko lang to ng W40 para siguradong maayos yung niya, yung sa loob. Siguradong yan, kung meron pang maiwan doon, lumabas siya. Ayan lang. Katapos nito assemble na.
Tapos salpak na ulit dun sa generator. Madali lang naman siyang linisin. Yan, pero kung wala na talagang kahit nilinis nyo, ayaw gumana, wala. Kailangan mo talagang bumili ng bagong carburetor. Pero sa experience ko, ganito lang yung ginagawa ko. At umaandar naman siya ulit. Nagagamit ko na ulit yung generator. Maganda rin yung sinusubukan mo talaga minsan kung paano ba. Pag wala kang idea, parang ang hirap-hirap kung ano ba ang gagawin mo. Pero yung mga ganto-ganto lang naman, kayang-kaya naman natin gawin. Hindi na natin kailangang gumastos pa. Kasi 200, ganyan lang gagawin. Ikakabit lang nila. Yun nga, pwede mo naman palang linisin. Napapabili ka pa. Pag nandun ko sa tindahan, sasabihin talaga sa'yo, wala nang way para maayos yun. Kailangan ng palit ng bago. Ganito, linis lang pala ang kailangan. At magagamit mo na ulit. Hindi yung doble-doble ang gastos mo. Sayang naman. Akala mo hindi na magagamit pa pala. Ito, ibabalik ko na ulit yung carburetor. Kung paano tinanggal, ganun lang din yung pagbalik niya. Yan, ikabit mo lang ulit yung string niya yung sa gas, yung isang makapal saka manipis. Tapos yan, kabit mo yung yung hose ng gas, ikabit lang ulit. Tapos yung pinaka yung handle nung nito, yung sa choke. Ayan, bago ikabit yung yung casing ng filter. Ayan. Ayan yung handle ng choke. Kailangan yan muna yung mauna para hindi na kasi siya may kakabit pag nauna tong casing ng filter. Ayan, madali lang ang niya, yung pag baklas niya sa pagbabalik niya. Madali lang siya ibalik. Hindi naman siya ganun kahirap na gawin. Ayan, ganito lang ginagawa ko. Dati yung natataranta ka, na-worry ka kung ano bang problema. Kasi ginagamit lang naman namin to pag yung may brownout dito sa probinsya. Kasi dito hindi kagaya yung pag nando ko sa city, stable yung kuryente doon. Dito halos 2 beses sa isang buwan nagba-brownout dito. Ang brownout pa naman 12 hours. Hanggang ngayon may nag-online school yung anak ko. Kaya kailangan namin itong generator. Kaya yung mga ganito dapat matuto ka paano gawin yung mga ganitong pagpapalit ba. Kasi kung lagi mong itatakbo to sa shop, mahirap din at magastos. Mahal din ang gas ngayon. Para makakabawas ka na rin sa gastos. Hindi naman ganun kahirap ang kung mga ganitong linis-linis lang ang gagawin. Ito okay na ikabit ko na tong filter. Ito pwede na siyang panda rin. Kailangan i-close mo na yung choke. Tapos yung supply ng gas i-on lang. Yan, ready to start na to.
Okay, mawala na yung ano yung karalyo na to. Ayan. Okay na yung takbo niya, hindi na kagaya nung una na nabihing ano. Ngayon parang siyang mamamatay pag pinapaandar mo. Ngayon okay na to. Yes, kung meron kayong nito generator na kagaya nito, kung makita nyo na naglilik yung carburetor nyo, subukan nyo ano, linisin muna, tapos ibalik nyo ulit, saka nyo paandarin bago nyo patingnan sa shop. Pero kung ano, ano kayo, dalawang isip gawin, idalhin nyo na sa shop. Saka may pinaka-drain yung carburetor, yung isang ano nun, para walang naiiwang gas. Ang ginagawa ko doon, binubuksan ko siya para siguradong tuyong-tuyo siya.